Bumalik naman si Isabel sa pagkakalikot ng bago niyang cellphone at pilit inaaral ang paggamit nito. Teka, tawagan ko kaya sila Lola ngayon. Nagmamadaling pumanhik si Isabel sa taas para kuhanin sa kwarto niya ang kapirasong papel kung saan nakalahad ng numero ng cellphone ng kanyang lola. Kagaya ng itinuro ni Rhea sa kanya, tinipa niya ang numerong yon sa kanyang cellphone. Tinawagan at ilang saglit pa ay narinig niya ang pag-ring nito. Hudyat na tagumpay niyang nagawa ang itinuro sa kanya. Hello? Sino sila? Halos lumuwa ang mga mata ni Isabel nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang lola. Lola, ako po to, si Isabel. Hindi mapigilan ni Isabel ang sariling mapasigaw dahil sa pananabik na muling makausap ulit ang lola niya. Oh, apo, ikaw ba talaga yan? Gulat na wika nito sa kabilang linya. Naku, mabuti naman at napatawag ka ulit. Kumusta ka naman dyan? Anong balita sa'yo, Isa? Maayos naman po ang lagay ko dito, Lola. Kayo ho ba? Kumusta kayo ni Lolo? Yung mga gamot po ba naiinom niya sa tamang oras? Kayo po, yung gamot niyo, meron pa po ba? Narinig ni Isabel ang mahinang tawa ng lola niya. Naku, huwag kang mag-alala. Dahil hindi kami nauubusan ng gamot ng lolo mo. Marami pa kaming gamot dito, Iha. Ikaw dapat alalahanin mong sarili mo. Dahil malayo kami sa'yo dyan sa syudad. Kumakain ka ba sa tamang oras? Lola, syempre naman. Mababait pong kasama ko dito sa mansyon. At sinisiguro ko pong wala kayong dapat alalahanin sa akin. Mabuti pong kalagayan ko at masaya po ako dito. Masaya? Sa tono pa lang ng boses ng lola ni Isabel, alam na niyang iniisip nito. Bakit? Meron ka na bang kasintahan dyan? At tila yata iba ang mood ng aking apo. Natawa rin si Isabel ng bahagya at napakamot sa ulo sa pag-iisip ng isasagot niya. Lola, ayos lang naman siguro sa inyo ang crush, hindi po ba? Crush? Isa, apo, hindi ka na bata para sa crush-crush na yan. Ayos lang naman sa akin kung magkaroon ka na ng boyfriend. Pero huwag mong kalilimutan ang mga paalala ko sa iyo noon. Huwag mapusok at hindi sa lahat ng oras, puso ang paiiralin. Paalala nito, gamit ang malumanay na boses. Isa, malaki ka na at may tiwala ako sa'yo. Alam mo yan, hindi ba? Kung mayroon kang napupusuan, walang masama. Pero mas maiging kilalanin mo muna ng hustong taong yon bago ka gumawa ng desisyon. Natahimik si Isabel. Pakiramdam niya pinutulan siya ng dila dahil hindi niya magawang makapagsalita. Hindi rin niya magawang sumang-ayon agad. Dahil patong-patong na kasinungalingan ang gagawin niya. Ni hindi siya nakaranas magpaligaw at magkaroon ng kasintahan dahil tumalon agad siya sa kasal at pag-aasawa. Tsaka kapag nalaman ito ng lola niya, gulong aabutin niya. Kaya hanggat maaari hindi niya dapat manggitin pang tungkol sa bagay na ito. Pero apo, mas mainam din kung ipakilala mo rin muna siya sa amin para makilatis namin ang hustong binatang natitipuhan mo. Dagdag nito. Kapag mas naging maayos ng lagay ng lolo mo at kaya na niyang tumagal sa biyahe pa syudad, dadalaw kami sa'yo at ipakilala mo sa amin ang maswerteng binatang ito. Sa mga sandaling ito binalot ng matinding kaba si Isabel at takot dahilan para siya hindi makapagsalita. Natulala siya dahil sa halip na pananabik ang kanyang maramdaman. Nervyos ang siyang bumida sa kanya. Hindi na mabilang ni Tristan kung makailang beses na siyang pabalik-balik ng tingin sa cellphone upang silipin kung may mensahe o tawag galing sa numero ng cellphone na pagmamay-ari ni Isabel. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa dahil kusang kumikilos ang kanyang kamay para hawakan ang cellphone niya at mata para makita kung mayroong lumitaw na pangalan ng taong inaabangan niya. Hindi maiwasan ng mapamura ni Tristan dahil sa gulo ng utak niya. Pabagsak niyang nailapag ang cellphone sa mesa dahilan para matigilan ng mga empleyadong tahimik na nakikinig sa nagre-report sa harapan nila. Doon lang naalala ni Tristan na narito siya sa kalagitnaan ng meeting sa conference room. Sir, meron po ba kayong hindi nagustuhan sa report ko? Kinakabahang tanong ng empleyado nito na kanina pa nagsasalita sa harapan. Ngunit ang isip ng kanilang boss ay wala sa silid na ito. No, I'm sorry. Please, continue. Ang tanging nasabi na lamang ni Tristan bago bumalik sa sarili at itoon ng pansin sa kanilang meeting. Ngunit natapos ito nang wala man lang siya masyadong naintindihan. Hihingi na lamang siya ng kopya ng prinesenta nito sa harap nila.
para reviewin ang mga ito pag uwi mamaya. First time mangyari to Napalingon si Tristan sa pintuan ng opisina nang marinig ang boses ng pinsan niyang si Javier. Sino bang hinihintay mong tumawag sa'yo at panay ang tingin mo sa cellphone mo? Si Mrs. ba yan? Kailan ka pa nagka-interes na tanungin ako sa bagay na yan? Pagtatanong ni Tristan na siyang ikinatawa ng pinsan. Sungit naman, hindi pa pwedeng naninibago lang? Dati hindi ka naman ganyan. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng meeting, lagi mong ginigisa ng mga tanong yung nagre-report sa harap. Pero ngayon wala kang binatong kahit isang tanong. Nito. Pero hindi nag-abalang sumagot si Tristan. Kaya lalong nainganyo si Javier na pigain ang pinsan niyang malinaw pa sa sikat ng araw ang mga ikinikilos ngayon. Tumikhim si Tristan. Siya nga pala, patambay ako sa inyo mamayang gabi. O kaya pa-sleepover na lang. Bakit? Ano na naman ang dahilan mo ngayon? Bad trip ako kay mama. Ani ni Javier. Nakita pala sa kwarto ko yung collection ko ng mga cameras. Ayun, itinapon. Ayos sana kung kumpiskahin lang kaso. Pucha, tapon ba naman? Sinong di mababad trip dun? Para na naman akong bata kung tratuhin. Kainis. Segundo bago ito sagutin ni Tristan. Malamang na nakita na ni tita kung anong klase mga letratong kinukunan mo. Oh come on, what's wrong with the nude photography? It's an art, bro. Napakamot si Javier sa patok. Sa bagay, kahit anong explain ko naman kay mama, lalabas pa rin yun sa kabilang tenga niya. Bad trip. Kapag ako nakapag-ipon na ng sapat na pera, lalayas ako sa amin. Hindi ako hihingi ng pera sa kanila. Itaga mo yan sa bato. Kahit kay chairman, di ako lalapit nang wala silang masabi. San mo naman balak tumira? Sa mansyon mo? Hell no! Natawa ito. Kukuha ko ng condo unit malayo dito. Bahala na sila kung anong sabihin nila. Punong-puno na ako. Di ko na kayang tiisin yung mga sinasabi ng sarili kong pamilya. Kita ni Tristan kung gaano kaseryoso si Javier sa sinasabi nito at hindi na niya magawang magkomento pa dahil nakaukit na sa mukha nito kung gaano kadesidido ang taong nasa harap niya tungkol sa plano nitong gawin. Nasa kolehiyo pa lang sila, batid na niyang nais nitong mangyari sa buhay. Pero nakahadlang ang magulang nito sa pangarap na gustong maabot ng kanyang pinsan. Saksi siya kung paano maliitin ang pangarap nitong maging photographer. Kaya naman alam na niya kung saan ito humuhugot ng lakas ng loob para gawin ang bagay na matagal na nitong gustong gawin sa buhay. Sir Tristan, napatingin si Tristan muli sa pintuan ng opisina niya nang marinig ang boses ng sekretarya. Napatingin ito sa gawin ni Javier na nag-aabang rin ang sasabihin niya. Oh, sorry po sa disturbo pero nandito na po ang guest natin. Papasukin ko na po sila. Gumuhit sa mukha ni Tristan ng pagtataka. We have a guest? Napalingon si Tristan kay Javier nang marinig ang pagpipigil nito ng tawa. Parang kanina lang galit ito sa mundo, pero ngayon ay bumalik na naman ang mapang-asar na mga tingin nito. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Mukhang totoo pala yung kasabihan na parang lumulutang ka sa ere kapag tinamaan ka na sa isang babae. Shut up! Sinamaan lang ng tingin ni Tristan si Javier. Bago lingunin ng sekretaryang nahuli din niyang may pang-aasar ng ngiti. Anong nakakatawa? Wala po, sir. Umayos ito ng tayo bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina para ipakita ang schedule niya ngayong araw at doon niya napagtanto na importanteng bisita palang kailangan niyang harapin ngayon. Okay, sure. Papasukin mo na sila, saad ni Tristan at agad naman lumabas ang sekretarya niya para papasukin ang nasabing bisita. Habang inaayos niyang sarili para maging mas presentable sa harap nila, tumunog ang kanyang cellphone at nakuha agad ang atensyon niya nang makitang pangalan ng taong kanina pa niya hinihintay na magpadala ng mensahe sa kanya. Subalit sa halip na mensahe ay tawag ang ginawa ni Isabel na siyang nagpabilis ng kabog sa dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Sir, narito na po sila. Nang madinig ang boses ng sekretarya, walang nagawa si Tristan kundi patayin ang tawag upang harapin ang bisita nila. Isang matangkad, mestisang balat at matamis na ngiti ng babae ang siyang kumuha agad sa atensyon niya. Sa tindig pa lamang nito, hindi na nakapagtataka na maraming lalaking nahuhumaling sa taglay na kagandahan ng artistang nasa kanilang harapan. Hello, Mr. Vasquez. Itong unang bumati kay Tristan, saka inilahad ang kanang kamay sa harap niya. It's nice to finally meet you. Ngumiti si Tristan pabalik, bago tanggapin ang pakikipagkamay sa babaeng kinuha nila bilang bagong endorser. Si Asami Sumera, ang pinakakilalang personalidad sa mundo ng showbiz at may lihim na pagtingin kay Tristan kahit na ilang taon nang nakalipas.
Pinatay niya? Takang tanong ni Isabel nang marinig ang sunod-sunod na beep sa kabilang linya. Binaba niya ang cellphone at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Busy siguro siya. Bakit ko ba kasi tinawagan? Nakakahiya. Nakaabala patuloy ako sa kanya. Napatitig si Isabel sa kawalan habang nagsisimulang lunurin ang isipan. Hanggang ngayon iniisip niya pa rin ang sinabi ng lola niya kanina. At kahit wala pa namang sinasabing petsa kung kailan ba sila pupunta, nanatili pa rin ang takot sa loob niya. Hindi niya nais maranasan na bigla na lang susulpot sa harapan niya ang lola at lolo niya. Dahil kung nagkataon mabubukong sekreto niya, kailangan niya itong paghandaan. Pero hindi niya alam kung saan at paano siya magsisimula. Hanggat maaga kailangan niya ng gumawa ng plano kung paano itatago ang sekretong ito. Isa, yung nguso mo abot hanggang ibaba. Napalingon si Isabel sa likuran nang marinig ang boses ni Ria. Bakit ganyan ang itsura mo? Hanggang ngayon ba namumroblema ka kung paano gamitin yung cellphone mo? Napabuga si Isabel sa hangin. Patay ako, Ria. Buhay ka pa, Isa. Lalong sumimangot si Isabel. Ria, anong gagawin ko? Nakausap ko kanina si Lola sa cellphone. Pero imbis na matuwa ako, nag-alala ako ngayon. Hala, bakit? May nangyari ba sa kanila? Umiling si Isabel. Balak nilang dumalaw dito sa syudad oras na pwede na raw bumiyahe ng matagal si Lolo Emil. Kinakabahan ako, Ria. Ha? Teka, anong nakakakaba dun? Hindi ba't dapat nga matuwa ka pa kasi dadalawin ka nila dito? Ganun nga sana, pero sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon, sa tingin mo ba magagawa kong masabik sa pagdating nila? Tanong ni Isabel. Saka sumandal sa railings ng balkonaheng kinalalagyan nila. Hindi ko gustong ipaalam sa kanila na kasal na ako. Ayoko isang malaking gulong aabutin ko dito, Ria. Iniisip ko pa lang naiiyak na ako. Hala ka, kumalma ka nga, pati ako kinakabahan sa'yo eh. Napakamot si Ria sa ulo nito. Ano bang naiisip mong plano? Sabihin mo sa akin baka makatulong ako. Sa totoo lang, wala pa. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil sa nervyos ko. Bakit? May sinabi na ba sila kung kailan sila pupunta? Wala, at yun ang kinababahala ko. Baka kasi mamaya niyan, bigla na lang silang bumulaga dito sa mansyon at hindi natin alam kung anong maabutan nila dito oras na mangyayari yun. Tinuro ni Isabel si Ria. Sandali, hindi ba't nasa iyo pa yung uniform ko dito? Bigay mo sa akin mamaya para maitabi ko siya sa kwarto. Isasampay ko na doon para kung sakaling biglaan ang pagbisita nila masusuot ko agad yon. Hindi maimpinta mukha ni Ria nang marinig ang sinabi ng kaharap niya. So magpapanggap kang kasambahay? Hindi pagpapanggap ang gagawin ko dahil yun naman talagang trabahong pinasok ko dito bago ako ikinasal sa amo natin. Ani ni Isabel. At doon sunod-sunod na pumasok sa isip niya mga ideyang pwede niyang gawin para mapagtakpan ang sitwasyong kinalalagyan niya. Ganito kaya, araw-araw ko nalang suotin yung uniform natin. Wala naman na dito si Lolo Berhel kaya walang magtataka kung bakit suot-suot ko yun. Patulong na rin ako sa paglilinis sa inyo, total wala rin naman ako masyadong ginagawa. Sira, paano si Sir Tristan? Sa tingin mo ba papayag siya sa ideya mo? Sa tingin ko naman oo, papayag siya. Ani ni Isabel. Hindi rin naman niya siguro gusto malaman ng lola at lolo kong tungkol sa kasal namin, kaya sa tingin ko papayag siya. Nanliit ang mata ni Ria. Kung ganun, paano si Adam? Si Adam? Anong meron kay Adam? Hindi ko naman tinanggap ang proposal niya noon dahil bata pa kami nung mga panahong yun. Laro-laro lang yun, Ria. Napailing ito ng maalalang nakita noong linggo sa dining area. Pakiramdam niya nanonood siya ng pelikula dahil sa revelasyong inilabas doon ni Adam. Naroon lamang siya sa kusina noon, kaya rinig niyang nangyayari sa mesa. Hindi ba't sa Miyerkules nang simula ng pag-tutor niya sa'yo? Ano yun, nakasuot ka ng uniform namin habang nag-aaral? Bakit? Hindi ba pwede yun? Napasa po si Ria sa noo. Hindi rin yun ang tinutukoy ko, Isa. Ano sa tingin mong iisipin ni Adam kung sakaling makita kanyang naka-uniform ng kagaya ng sa amin, gayong alam niyang mag-asawa kayo ni Sir Tristan? Doon natahimik si Isabel at biglang napaisip. Paano kung... Pambibiti ni Isabel habang tinatapos ang ideyang pumapasok sa isip niya. Paano kaya kung sabihin ko sa kanyang totoo para matulungan din niya ako?
Magkababata naman kami at kilala rin ni Dada si Lola. Kaya sa palagay ko, hindi naman siguro masama kung hingin kong kooperasyon niya sa bagay na to. Walang reaksyon ng mukha ni Ria. Ngunit sa pagpapakawala nito ng buntong hininga, alam niyang dismayado ito sa narinig mula sa kanya. Thank you ulit sa inyo, Mr. Vasquez. Makakaasa kayong magiging maayos at maganda ang kalalabasan ng partnership natin. Nakangiting pasasalamat ng manager kay Tristan. Matapos mapag-usapan ng mga bagay na magbebenepisyo sa kumpanya at sa agency na may hawak kay Asami, na ngayon ay bago nilang endorser. Tagumpay ang naging resulta ng kasunduan at sa susunod na linggo na ang simula ng shoot para sa commercial ng People's App. Hindi pa man nagsisimula pero ramdam na nilang magiging maingay muli ito dahil sa sikat na artistang nakuha nila. Sa mga nagdaang linggo, bumaba ang kanilang ratings dahil nangunguna dito ang kanilang kalaban na hanggang ngayon ay pinagsususpetsahan nilang nagnanakaw ng kanilang mga ideya at ginagayang ilan sa mga bago nilang update sa People's App. Napapansin na rin ito ng ibang mga taong babad sa social media na madalas pagkumparahin ng dalawa pero sa halip na silang biktima, silang lumalabas na manggagaya. Dahil sa mga teoryang binubuo na gumagamit ng How Are You. Imbes na palakihin ang gulo at magpaapekto, gumawa na lamang sila ng bagong estratehiya na siguradong magpapaingay at magpapataas ng rating sa apps nila. Kasabay noon na yung pagkilos na rin ng ilan sa mga IT na naatasan ni Tristan kung paano makakalikha ng bagong features na walang katulad at hindi magagawang gayahin ng ibang kakumpetensya. Asami, pagtawag ng manager sa kanyang alaga nang mapansing hindi ito sumunod sa kanya nang siya'y aalis na sana mula sa opisina. Mauna na po kayong lumabas. May kailangan lang po akong sabihin sa kanya. Saglit lang po ito, don't worry. Hanito habang hindi umaalis sa harapan ng sopa kung saan siya nakaupo kanina. Kaharap niya si Tristan na bakas ang pagtataka sa muka. Ano bang sasabihin mo? Ang tagal nating nag-meeting pero ngayon mo lang naisipang itanong? Personal ba yan? Pagtatanong ng manager at isang ngiti naman ang tinugon ni Asami dahilan para hindi na muli itong mag-usisa pa at kibit balikat na lumabas ng opisina ni Tristan. Ngayon sila na lamang dalawang naiwan sa silid. Meron bang problema sa deal natin, Miss Sumera? May mga katanungan ka pa ba tungkol sa kontrata? Nagtatakang tanong ni Tristan sa kanya. Hindi ito tungkol sa trabaho, ani ni Asami, saka umikot sa mesang nasa gitna nila para puntahan si Tristan na nasa kabilang sopa. Tinitigan niya ito ng matagal bago bitawan ang salitang matagal na niyang gustong sabihin kanina. Masaya akong makita ka ulit, Tristan. Akala ko hindi na ulit kita makikita. Nagsalubong ang kilay ni Tristan sa narinig. Sorry pero sa pagkakaalam ko, ito pa lang ang unang beses na nagkita tayo. Ulit, paglilinaw ni Asami. Inaasahan ko nang hindi mo ako makikilala o maaalala dahil minsan lang naman tayo magkausap noon kasi napakasuplado mo. Mahirap kang lapitan dahil palaging libro ang hawak mo kahit vacant natin. Nakakahiyang mang-istorbo sa'yo. Library din ang madalas mong tambayan noon. Madalang ka lang din ngumiti. Sorry pero pwede mo na akong diretsuhin dahil hindi talaga kita maalala. Putol ni Tristan. Hindi alam kung saan patutungong sinasabi ni Asami sa kanya at wala rin siyang ideya kung anong nais nitong mangyari sa sasabihin nito sa kanya. Okay, sure. Hanito. Ako si Asami Sumera. Blackmate mo ako sa 2 subjects noong 4th year college tayo. Minsan lang tayo magkausap dahil kagaya ng sabi ko sa'yo kanina, masyado kang tutok sa pag-aaral noon at madalang ka lang makihalubilo kaya hindi na rin nakapagtataka na di mo na ako maalala. Naging seatmate mo rin ako noon. Dahan-dahang napatango si Tristan kahit na walang maalala sa sinasabi ng babae sa harap niya. Totoong librong madalas niyang hawak noon at bilang lang din sa daliri niya sa kamay ang mga kaeskwela na natatandaan niya at hindi kasama doon si Asami Sumera. I see. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Tristan habang hinihintay ang sunod pa nitong sasabihin sa kanya. Hindi mo pa rin ako naaalala? Tanong nito at nag-aalangan siyang umiling na ikinatawa na lamang ni Asami.